Number 1, 06.7 Energy FM. Same pero iba. You're still with me. Gandang Kara. Ang nag-iisang chicks ng radyo. Oras po natin, 2:29. Hello sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Sa kanilang mga sasakyan, sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga love life. Kung saan ka man nakatambay ngayon. Sa lahat ng mga establishments. Sige, lakasan nyo pa po ang radyo. Ikalat nyo pa po ang boses ko. Yan. Hello po sa inyong lahat. Welcome back. We are live once again on Facebook. Kaya naman, hanapin mo na sa Facebook, Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. And dahil dyan, natapos na ang ating story kanina, no? The story of Roberto na nakakalungkot dahil siya ay isang construction worker tapos nawala ng work. Tapos habang naghahanap siya ng bagong trabaho, nalaman niya na pag umaalis siya ng bahay, yung asawa niya ay may salisigang na matatawag. May pinapapuntang ibang lalaki. Nahuli pa niya. Kaso meron silang 4 na anak, so marami siyang considerations kung ano ba ang gagawin sa relasyon na meron sila o sa pamilya nila. Diba? Yung feeling niya na pagod ka na nga sa trabaho, tapos pati yung puso mo pagod na pagod. Diba? Kung ikaw ba tatanungin, ano ba mas pipiliin mo? Yung pagod physically? Yung pagod emotionally? Yung pagod mentally? Syempre, wala tayong pipiliin dyan, diba? Gusto natin maging masaya. Sana ganun na lang everyday. Masaya ka na lang everyday. Pero, well, hindi ganun ang buhay. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan nakakairita, minsan nakakagalit. Maraming klaseng emosyon ang dumadaan sa atin everyday at may dumadaan ding langaw. Yun totoo, kanina ka pa. Aww. Well, anyways, eto na nga. Live pa rin tayo on Facebook ha. So pwede ka pa rin humabol, 'di ba? Well, yun nga sabi ko kanina, don't stop when you're tired. Stop when you're done. At totoo 'yan ha. Alam niyo minsan kapag sinasabi natin sa mga kaibigan natin na alam mo pagod na talaga ako sa kanya. Ayoko na, hindi ko na talaga kaya, sobrang pagod na ako. 'Di ba? Pero hindi ka pa rin sumusuko. Yun totoo, 'di ba? Hindi ka pa rin sumusuko. Kaya minsan na lang darating sa pagkakataon na mafe-feel mo yung hindi na pagod yung nararamdaman mo, kundi yung tapos ka na. Tapos na ako sa kanya. Yan. Kahit anong mangyari dyan, wala ka nang magagawa kasi kusa na yung katawan mo na nagbibigay ng senyales na tama na. Kasi tapos ka na sa kanya. Kapag naubos mo na lahat ng pagod, that's the time na dun papasok yung you're done. I'm done with you. Diba? Nako. Yan. Kasi tayo marami pang chances tayong binibigay. Minsan mabait tayo sa pag-ibig. Sige lang, pagurin mo lang ako. Pero pag nasagad ka na sa pagkapagod mo, wala ka na magagawa Talagang kusa na siyang lalabas. Di mo na kailangan magpa-advise, di mo na kailangan ipilit. Katawan mo na yung magsasabi, utak mo na yung magsasabi na, okay na to. Hanggang dito na lang ako. Wala na talaga. Diba? So anyways, ayan, nararanasan niya ng mga iba sa atin, no? At share your thoughts nga, diba? Mag-hashtag tayo ngayon. Hashtag, napagod ako sa kanya dahil, total pinag-uusapan na rin lang naman natin ang pagod, di ba? Napagod ako sa kanya dahil, tingnan ko nga kung saang bagay kayo napagod, di ba? Ano ba yung mga bagay na nakakapagod talaga? Lalo na pag nasa isang relasyon ka. Ito may nag-comment napagod ako dahil paulit-ulit niya akong niloloko, sabi ni Ani. Pag paulit-ulit nga naman, masasagad ka talaga. Napagod ako sa kanyang maghintay hanggang kailan nga ba? Sabi ni Yuji, ay, masakit yarn. Tapos hintay ka ng hintay, wala ka naman palang hinihintay. Nako. Diba? Sige, comment down pa kayo. Napagod ako. Hashtag napagod ako. Hashtag napagod ako dahil... Ano ang masasabi nyo? Ito meron pa dito. Napagod ako dahil panay ako pagpapatawad sa kanya, hindi naman nagbago. Sakit naman, no? Hindi nagbago. Alam nyo, kapag nagpapatawad tayo, umaasa rin talaga tayo na magbabago Kasi kapag genuine yung pagpapatawa, di ba na, sorry, hindi ko na talaga uulitin. Kung genuine yun na yung pagsusorry pala, ikaw talagang
talagang masasabi mo sa sarili mo, sige, bibigyan ko to ng chance. Pero mabibigo ka lang pala. So, frustrate ka lang pala. Ay, yun pa rin pala siya. Wala palang nangyari. O, ito, napagod ako sa kanya dahil malakas topak niya. Charot, sabi ni Queen Maria. Ay, nakakapagod din kapag topakin. Lalo na pag hindi nagbabago, di ba? Nakakaloka naman yung topakin. Ito pa. Ayan, napagod ako sa kanya dahil wala siyang plano sa future. Kaya pala iba ang gusto niya Kaya pala iba ang gusto niyang makasama sa future. Ay, sakit naman ang sabi ni Peter Smeng. Napagod akong magmahal kasi po ang toxic na. Sabi ni Ate Ruby, ay nakakapagod talaga ang mga toxic relationships. Diba? Parang hindi mo na alam, may way out pa ba to sa toxicity na nangyayari sa atin. Diba hirap? O ito pa, sabi dito, napagod ako dahil iniwan niya ako. Tapos for the second time, iniwan niya na naman ako. Oh, sabi ni Jonel. Napagod ako sa kakabuhat. Grabe naman, oo. Sige, push natin, basahin natin to kay Junjun. Napagod ako sa kabubuhat ng tiles, pero okay na kasi nakatutok na ako sa energy. Perfect yan! Junjun, ang bobola ka pa ha. Junjun Barbon. Napagod ako, sabi naman ni Len Prado, napagod ako sa kanya kasi maarte siya. Ang bilis mo na mapagod, arte-arte lang, pagod ka na. Ay ito, napagod ako dahil ako lang ang nagmamahal. Sabi ni Ate Yoli. Ay, mahirap yung one-way love na yan. Mapagod ka na nga. Diba? Eto pa, napagod ako kasi bunganga siya ng bunganga. Grabe naman. Nakakapagod yan. Alam niyo kung saan nakakapagod yung bunganga na bunganga? Nakakapagod sa tenga. Diba? Gusto mo na lang may nakaharang headset, ganyan, para hindi mo na marinig yung bunganga. Huwag tayo magbunganga masyado kasi hindi maganda yun. Pwede naman pag-usapan na maayos, ba't kailangan isigaw? Diba? Oh. Nakakapagod kayang maghintay nang wala ka namang hinihintay, sabi ni Cynthia. Ay, taray naman. Wala naman palang hinihintay. Ba't ka pa naghintay? Ay, napagod ako. Dahil ang hirap niya pong suyuin, sabi ni Kirsten. Oo. Ay, nang pabebe naman pala. Diba? O ito pa. Perfect. Napagod ako makipag-away sa kanya, sabi ni Vance Amoyan. Ay, nakakapagod talaga makipag-away. Alam niyo kung bakit? Nakakapagod ng lalamunan, ng boses, ng lakas. Diba? Tapos, ewan ko, magkaka-wrinkles ka pa dahil panay kunot ang noo mo. Tapos, mas-stress ka din. Diba? So, tama na. Napagod maghintay na matapos ang January. Sabi ni Jefferson. Uy, tapos na yung paghihintay nyo kasi February 1 na ngayon. Actually, itong February maganda ang offer sa atin eh. Una ang offer sa atin, 'di ba? May mga magreregalo sa inyo kasi may Valentine's. Pangalawa, hindi lang magreregalo, baka may mahanap kang love life, may ka-date ka, ganyan. Tapos, itong February, may long weekend. Ewan ko lang kung sa lahat yan baka sabihin niyo fake news ako, pero nabasa ko lang talaga kanina, 'di ba? Nabasa ko na ang long weekend daw ay magsisimula sa February 8 and 9. Tapos yung 10 and 11, Saturday and Sunday. O di hayahay na naman kayong lahat. Masaya na naman kayo, saan kayo pupunta? Tapos baka i-extend nyo yun hanggang Feb 14 ha. Yung long weekend, okay na i-extend na natin kasi Valentine's naman. Sige, absent ulit kayo. Ito na, back to tayo na nakakapagod. Tama na muna yung saya. Balik tayo sa pagod. Sabi dito, ito nakakapagod na po dahil laging ganun na lang ang nangyayari. Sabi ni Rhea, yung tipong paulit-ulit na lang. Ayan, sabi pa dito, ano to? Napagod ako na mag-antay, manalo sa Tats, ano daw? Sa Tats Lotto? Anong Tats Lotto? Sabi ni Lucille. Yes, te? So dito, ano dito, Cora? Sabihin mo na
Wala mabati. Ay! O sige, bumati ka na din sa kanila. Oy, hello sa HPM Tint and Auto Solutions. Nakikinig ba sila ngayon? Yes. Oy, hello po HPM Tint and Auto Solutions. Yes. Nagkaayos na po ba tayo dyan? Yes, at papalitan nila ang lahat ng tint mo. Ay, perfect! Ang taray naman. Maraming salamat. Sino ang hahanapin ko dyan? Si Miss Batiin natin. Pam. Hi, Miss Pam. The beautiful Miss Pam. Ayan. Miss Pam. So, ayan. Papalitan nila Miss Hi, Miss Pam Pam. yung iyong ano. Oo, kasi ito nangyari. Actually, yung right side ko na tint, natanggal na yung plastic. Oh. So, ang ginagawa ko pa, nag-drive ako, pag gabi, binababa ko na siya para makita ko. Kasi nakaharang na siya dun sa salamin. So, minsan, nahihirapan ako may sumisingit sa akin or ano, baka ma-aksidente, mahirap na. Maganda doon, pabiyak mo yung part ng side mirror. Ha? Pwede yun. May Pabiyak? butas na ganun. Walang tint yung side ng side mirror mo. Ay, hindi okay lang naman. Kahit madilim? Oo. Ano ba, full tinted mo as in dark na yung dark? dark na hindi. Artista dark, yung hindi ka kita sa loob. Ayan, artista dark. Yung pwede ka magpalit ng bra sa loob. Oo, kasi nagbibihis ako. Kaya, Ayun. oo, yun. So, anong nangyari, hindi naman nagkabutas, nasira yung gana-gana na yung Yes. plastic. So, sabi ko, tinitiis ko to. Mamaya, magusundo ako sa lola ko. So, sabi ko, delikado kasi matanda yung susunduin ko. Gabi pa. Alam mo, pagkakatiwalaan natin ng HPM Tint and Auto Solution kasi sila din na nagpalit ng tint ng sasakyan natin sa marketing. Oo, kaya suki na ng Energy FM ang HPM Auto Solution. Hi, Uy, Miss Pam. Maraming salamat sa maagang pa Valentine's. Yes. Diba? Thank you, Tita Cora, for suggesting me. I got your back. Diba? Alam mo naman ang Kailangan tsahin mo, ang daming kakilala. Kailangan natin ng mga ganyang pagkakataon. Diba? Lalo na pag marami ka ng mga ganap at saka ginagastosan maagang Tsaka malaking Christmas tulong tuloy, para sa ating mga Valentine's. sa ating mga nag-e-event, mga ganyan. Oo. Pag barangay, yung mabilisang quick change ka sa loob ng sasakyan mo, nakabra ka Oo. makikita. Ngayon kasi yung sasakyan ko, hindi pa siya napapalitan ng Tara na. tint. Hindi, papaschedule ko kasi may lakad ako after this eh. May lakad ka? Ayan, magkita-kita po tayo dyan sa, hindi pwedeng sabihin. Ayun, basta. Saan ka pupunta? Basta dyan something sa health. Magkita-kita po tayo sa Manila Doctors Hospital. Okay na? Grabe. Ganon. Hindi pwede Oo, hindi. i-change. Kaya mag-isa ka doon. Di ba alam doon si Parang Miss sanay naman Pam? ako, oo. Wow! Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Ayos ayan Pinatawag-tawag mo ako dito Pababato ko sa'yo. Sinasabi mo? Tawagin mo kasi para sa ganun samahan ka niya. Mag-hashtag na tayo. Oo. Ikaw naman, anong hashtag mo? Hashtag napagod ako dahil saan ka napagod? Sa pagsuyo. Kanino? Parang di ka naman nanunuyo, tigilan mo nga ako. Hindi kasi last year, ang mantra ko kasi, alam niya ng jowa ko, last year kasi, ma-pride ako. Ay, we. Hindi ako nagsusorry. Oo. Feeling ko kasi Disney princess ako pero hindi pala. Pa-Marvel na pala ako. So yun, mantra ko this year dahil napagod na ako sa hindi pagsuyo, ako naman yung magsuyo minsan. Minsan lang. So Pero, parang ibig sabihin, napagod ka sa sarili mo kasi ikaw yung hindi nanunuyo. Oo. Napagod ako sa sarili ko. Gusto ko ng mas maaliwalas na kapaligiran. Taray. Ganon. Pag nanuyo ka ba at sinabing no, tumitigil ka na? Depende kung iuwi mo yung brush ko. Grabe naman, di naman sinasadya. Pinagawain namin yun yung jowa ko, Day. Sabi ko, asa na naman yung brush ko sa buhok? Wala na naman sa bag ko. Tapos nagdiskusyon na kami, inanap na namin ang lahat ng bahay, pati sasakyan, kulang na lang tanggalin namin yung mga upuan ng kotse ko. Oo. Tapos magme-message ka sa akin ng gabi, nasa iyo lang pala yung brush ng buhok. Nabit-bit ko kasi di ko sinasadya. Linawin lang po namin, hindi naman klepto si Gandang Kara. Ano lang talaga siya, dampot lang siya ng dampot ng hindi niya gamit. Lalo na pag nagmamadali. Oo nga, sabi ko, ano na naman to? Ba't nandito yung brush sa bag ko? Ilang ballpen na ng opisina ang naiuwi mo yung totoo. Actually nga So ako pala naging cause ng away niyo Oo, pero okay naman kami. Buti naman. Andiyan yung brush mo, sinuli ko. Oo, kasi bago kami magdesisyon maghiwalay, nag-message ka na. Mabuti na lang pala, na-save ko pa kahit paano. Customize kasi yun, tinandun yung susi ng bahay namin sa brush ng buhok. Grabe. O, diba? Ayun.
Ba't ano ba yan? So Problema anyways. niyan. Hashtag pagsuyo. Napagod siya. Napagod siya kasi wala na siyang trabaho. Tapos nung nawalan siya ng trabaho, parang nawala ng gana sa kanyang asawa niya. Siyempre walang maibigay na pera, ganyan. So habang naghahanap siya ng trabaho, habang umaalis siya, nagpapasok na ibang lalaki sa bahay. Ayun lang. Yun. Talandi. Alam nyo kayo mga kababaihan, kung gusto nyo din naman na igalang kayo at mahalin kayo ng mga ano nyo, mga asawa nyo, matuto kayong makontento sa ano. Hindi kung kani-kanino nyo pinapamaltrato yung bukang liwayway nyo. Grabe diba? naman yung Uy, pero alam mo, nangyayari yun sa realidad pag mag-asawa tas walang pera. Di ba nagiging cost lagi minsan yung pera, walang maibigay, walang maiprovide. Napapagod ko minsan yung babae sa ganyan. Oo. No, nagiging cost siya. Nakakalungkot. Maraming kwentong ganyan na kapag yung lalaki nagkukulang financially, Oo. naghahanap yung si girl ng iba. Di ba, no? Nakakalungkot na minsan kailangan ba talaga na maging pera ang ano. Pero yun talaga ang realidad. Minsan doon talaga nanggagaling yung sigalot. Kahit sa mga magkakaibigan, pamilya, di ba? Minsan nagisimula sa pera. Nakakalungkot. Wala na pala akong lipstick, no? Pero alam mo, hindi ako bilib sa mga babaeng ganun. Ako kapag nandun na kami sa part ng, kasi hindi naman kami mayaman, di ba? Oo. Kapag nandun na kami sa part ng jowa ko na nagpinag-aawayan na namin ang financial, lagi kong binabalikan yung time na hindi namin pinag-aawayan. Yung time na yung time na nililigawan pa niya, kung ganda ko, di ba? Oo. Ganda ko. Chanes! Na dapat talaga hindi maging issue ang pera. Oo, na no? hindi pa namin issue ang pera. Kasi hindi dapat pera ang foundation ng relationship. Love, Yan. understanding, trust, and respect. At patience. Oo. Kasi pag naubos yung patience mo, di ba? Halimbawa, talagang ba't wala tayong makain araw-araw? Ano pa ba? Halimbawa, nag-e-effort naman. Kung nag-e-effort naman, intindihin mo, konting pasensya pa. Kasi di ba, hindi naman nyo din kasalanan kung pinanganak kayo sa ganyang sitwasyon na walang-wala talaga. Tulungan na lang kayo. Tsaka at the end of the day, gabi na, charing. Oo. At the end of the day, minahal. Sorry. At the end of the day, gabi na. At the end of the day, inulit ko pa talaga, no, pinatulpatulan mo yung lalaki niyan, dapat alam mo kung ano yung kakayahan niya at yung capability niya. Yes. 'Di ba kaya nga 'di ba sa vows niyo sinasabi natin madalas yung for better and for worse. Till death do us part. Pumangit ka man, maging kamukha ka man ng pasas, ayan. Maging kasing amoy ka man ng dinakdakan or 'di ba? Maging amoy bakag ka man, 'di ba? Alam mo yung bakag? Hindi. Ano ba yun? Visayan word yun na amoy patay na daga. Grabe naman. 'Di ba? Maging ganun man yung amoy mo, mamahalin kita kasi ang love ay conditional, 'di ba? Pero panatilihin natin na yung love ang foundation natin sa pakikipagrelasyon. Tama. Hindi yung pera kasi ang pera madali lang mahanap eh. Maraming merong pera pero hindi nila mahanap yung love. 'Di ba? Marami kang kilalang ganyan. Dami niyang pera pero hindi nila makuha yung peace of mind kasi wala silang love. Correct. Wala din silang pwedeng mahalin at wala din nagmamahal sa kanila. Paano? Baho nila. Charing. Hindi, charis lang. Charis. Sama ng ugali, 'di ba? Walang love sa puso. Pag tayo. Hindi pa kayo nag-uusap. Ay, charis. Anyways, marami na naman PPM. Maraming salamat sa Tita Cora. Oo. Yeah. Oy, baka naman may mga may mga pampaganda ka na gusto ng endorsement. Oh, wow. 'di ba? Alam nyo na. Oh, yes. Ay, alam mo, ginagamit ko araw-araw yung sabon mo, Ay, talaga. Wala namang bumibili. Gamitin nyo kasi maligo kayo araw-araw. Okay na daw na ikaw lang ang naliligo. Diba? Kasi maano siya, ang tawag dito mabula. Oo. Parang feeling ko sobrang linis na linis, gano'n. Mali na dampot mo, yung sabong panlabay na dampot mo. Wala pala masyadong bula, no? Ay, natry mo na ba yun? Oo nga. Yung naliligo ka, tas ibang sabon yung nadampot mo. Ako nasubukan ko na yung feminine wash ng nanay ko. Nadampot kong shampoo, tas nilagay ko sa ulo ko. Sabi ko, matindi ka sa buhok ko. Yung pala yung feminine wash niya. Ayun. Grabe naman. Amoy bukang liwayway tuloy ako. Ayaw mo nung lalapitan yung buhok mo. Yak! Ganun.
Ayoko na. Sige na. Sige na. Ate kayo may lakad pa. Sige na, pupunta na ako dun sa Banawe. Sa Oo. Banawe sila matatagpuan, di ba? Yes. Yarn, no? Siya. Sige, kita-kits tayo dyan. Maraming salamat sa Cara. Susunod na po ang Jimshi. Again, ako po ang nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Cara. Dito lang sa number 1, 6.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.